Isang magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay parang nakakalito pero madali lang po. Ito ay may kinalaman sa pagsubok na gawin ang isang bagay. Hindi na po natin patatagalin. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang verb plus a, o, yo, buda. Ano po ba itong verb plus a, o, yo, buda? Ito po ay kinakabit sa verb para i-express ang pagsubok na gawin ang isang bagay. Ang a o yo po dito ay ang suffix na ikinakabit natin sa verb para makabuo ng connection sa buda. Ang buda naman po dito ay verb na ang ibig sabihin ay to see. Kung titignan po natin ang literal translation, parang sinasabi natin to do something and see, or to try doing something, or to give something a try. Basta isipin nyo lang po yung word na try, kasi susubukang gawin. Sa Tagalog naman po, pwede natin gamitin yung word na subukan, nasubukan, o susubukan. At isa pa po, ang a o yo buda sa past tense ay nagpapakita naman ng experience o kung nasubukan na nating gawin ang isang bagay. Take note lang po, sa English at Tagalog, hindi po ganito palagi ang translation. Basta tandaan lang po natin na sa Korean, kapag nagamit ang grammar na ito, mayroon itong nuance na to try o subukan. Paano naman po ito gamitin? Madali lang po. Maraming beses na po tayong nakapag-conjugate ng ganito. Kapag ang verb stem ay nagtatapos sa a or u, abuda po ang gagamitin. At kapag naman ang verb stem ay nagtatapos sa a o v or all other vowels, ibig sabihin hindi a at u, o buda naman po ang gagamitin. At lahat po ng hada verb ay hebuda po ang gagamitin. Ngayon, tignan po natin ang mga halimbawa. 제주도에 가봤어요. Nakapunta ka na ba sa Jeju Island? 이거 먹어봐요. Subukan mo itong kainin. 제가 먼저 해볼게요. Susubukan ko muna itong gawin. Ayun, maiksi lang po. Hanggang dito na lang po ulit at kita-kits po sa next lesson. God bless po sa ating lahat.